Yung aso kasi, malaki ang utang na loob ko talaga sa kanila. Patay na ako, matagal na akong patay. Wala na ako, laban na ako sa lahat, boss. Laban na ako sa lahat. Talagang aso, sila nagpabalik sa pamilya ko. Isang magandang araw, mga boss amo. Isang napakagandang storya ng pagkadapa at pagbangon ang istorya namin sa inyo ngayong araw. So ilang taon kang na-addict? Ang dating nalulung sa bisyo, sagana sa pera, maraming babae, may bodyguards kapag umuwi sa Pilipinas, at kung ano-ano pang luho na kayang bilhin ng pera ay nasa kanya na. Addiction ba yan? Yes. Dumaan siya sa napakatinding anxiety at depresyon. Dahilan para siya ay umuwi sa Pilipinas. At sa kanyang pag-uwi, mula sa kanyang deskripsyon, ay mas mahirap pa siya sa daga. Bumalik ako sa Pilipinas as in zero, boss. Wala akong bahay, wala lahat. Okay. Zero talaga. Talagang wala. Okay. Pati mga anak ko, wala sa akin. Parang tinatakwil ako bilang isang tatay. Naramdaman ko, wala ka ng kaibigan, wala na akong pera. Wala kami yun. Nagtinda ako fishball. Talaga? Siomai. Dumating siya sa parte ng buhay na gusto na niya magpakamatay. Ito ay epekto ng kanyang depression. Isang silent killer. Isang sakit na hindi naintindihan ng karamihan. Ngunit sino mag-aakala na ang pag-aalaga ng aso ang babago sa kanyang buhay? Okay, so wala kang ginagawa, down ka sa buhay mo, eto, mag-alaga ka ng aso. Yes. Ganon. Opo. Dito unti-unting nabuo ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Ang aso na si Offset ang nagbigay ng pag-asa sa kanya na mabuhay muli. Mabuhay ng tama, tapat, at tuwid. Baka mind creation lang si Offset, pero hindi, kasi tinan nyo yung tattoo. Mamaya papakita natin, may tattoo talaga siya ng Offset. Dumayo kami sa Santa Rosa, Laguna upang maidokumento ang buhay ni Benru at ang buhay ng kanyang mga aso. At ito ang kanilang kwento. Good morning. Good morning po. Kaway ka sa camera. Hello. Saan ang ano? Saan magpa-park? Magandang araw mga boss amo. Kasama natin si Sir Benru ng Alagang Benru at itutour niya tayo sa kanyang kennel. Okay, Sir Benru. Papa. Ito ang unang pagkakataon na makita ko si Benru. Hindi ko siya kaibigan. Hindi ko siya kakilala. Sabi nga, kung gusto mo daw makilala ang isang tao, kilalanin mo ang kanyang mga aso. Ang mga aso daw kasi ang refleksyon ng ugali ng amo. Ayun. Na Kailangan magtanggal ng tsinelas. tsinelas, sapatos. Noong pinahubad niya sa amin ang aming mga tsinelas, ay naramdaman ko na ang tao na ito ay maingat sa sakit. Ayaw niya magdala ng sakit sa kanyang kennel o asuhan. Akin yung Aha. security ng aso ko eh. So takot ka sa sakit? Opo, ganun. Takot po ako sa sakit. Ano yung meron bang past magastusan. experience? Wala naman po. Talaga pong sa una pa lang, sobrang ingat ko na. Kasi kung gagastusin ko yung pera sa vet, dahil papagamot ko sila, itulong ko na lang po sa iba. Okay. Kaya yun. Magandang Opo. principle yun ha. So ito, itong tsinelas na suot ko, pwede itong Opo, ilagay dito. pwede po. Kami po rito, nakatapak lang po kami. Oo. Kasi lagi po kami naglilinis dito. So ito, ano to? Ito po, playground nila. Okay. Sa umaga, kaya yan yung roof na yan. Maliliit na laruan para sa maliliit na aso. Tama naman. Ang mga aso din kasi ni Benru ay hindi pwede mapagod. Madali kasi silang ma-heat stroke. Yes. Okay. Sige, pasok Maliit tayo. lang. Kasi boss, mga aso mo, malalaki. Hindi, yung mga aso Dalawa kasi lang malalaki. Kaya malaki playground. Ito, maliliit naman yung Opo, aso. mga ayaw pa maglakad. Tsaka madaling mapagod, di ba? Yes, yes. Yun ang problema. Hindi mo problema, yun ang breed characteristics. Kaya hindi nila kailangan ng sobrang lawak na lugar. Mga pang bahay lang talaga eh. Sige sir, ito ang kennel. Yes, yes. Ito yung logo, Alagang Benru. Opo, Okay. pasok po. Sige, pasok tayo. Yan. Okay. Pumasok na kami sa loob ng kennel. Impressive kasi malinis. Walang amoy at maganda ang ventilation. Naka-display din ang mga awards. Merong mga awards. Yes, pinamigay ko pa po yung iba. So hindi nagkasya dito. So best lilac. Awards na napanalunan nila
sa show ni Offset. Rampage. Kay Ito, Offset. si Offset to. Halos lahat po yan kay Lahat Offset. to, Offset. Ang dami, no? Ayun po siya. Ha? So, Sa likod nyo. Okay, sige. Sino ang anong pinaka mataas na award? Ang Akala ko ay makikita ko ng buhay si Offset. Yun pala, siya ay patay na. Makikita mo din kay Benru na si Offset ang pinakamamahal niyang aso. Dahil sa kahit siya ay patay na, ang kanyang abo ay nakadisplay sa kanyang asuhan. Yan po si Offset. Yun naman po si Takeover. Oh, okay. Magkamukha sila. Pero yun, siya ba yan? Si Offset yan? Yes, si Offset po. Oh, yan ang pala itsura Lahat ni po Offset. na itong sa kennel na to, lahat po pinangarap namin ni Offset. So, si Offset to. Itong logo. Yan po si Offset at kapatid niya. Kasi hati yung Oo, mukha. no? hati. Okay. Then ito, mga boss, ito na yung kennel. Yan. Opo, yan yung kennel. Ito po si Mindset. Mindset. Opo. Kay Lawrence Cuba to sa kumpare ko, mentor ko, sa idol ko. Kasi kababata po ni Offset ko. Pwede Kaya, hawakan? opo. Bait po niya. Cute eh, no? Then dito, ang daming aso. So dito wala. Ito, Ayan po si Cash Doll. okay. Adi ka sir dito. Ang ganda oh. Yes. Mahigit sa 15 na maliliit, malilinis, masisigla, masasaya na aso ang nasa kennel ni Benru. Stainless ang kanyang cages. Ang mga tuta ay may mga stuffed toys na kasama. Dito tayo. Tapang yun. Opo. Yan, import. Import yan. So ito na yung kennel. Opo, ayan lang po. Okay. Yung ano namin. May mga iba. Nakakatuwa silang pagmasdan. Halatang alagang-alaga. At hindi lang yun, hindi rin basta-basta ang kanilang pagkain. Yes. Then akana ka pa ha. Opo. Mamahalin ha. Ang aso ko po dito kasi, tulad ng sabi ko, ako po yung breeder na pagdating sa pag-aalaga, pagmamahal sa aso, hindi ako dumidepende kung anong isang dog food, lahat sila dog food. Ayaw mo kumain, eh di wag, mapipilitan kang kainin. Ako po hindi, dumidepende po ako sa kung ano yung aso ko, kung ano yung gusto nila. Meron kang pinapakain ng kanin na aso. Wala po. Wala. Dog food lahat. At raw. Akana talaga. May akana at ano pa? OC. OC, IOC. Ito ang mga gamit ko eh. OC, Holistic, Inuksuk, Red Oak. Kung wala yun. Etong dalawa, bihira kasi minsan na ano. Akana. Kasi magbigay lang ako ng konting learning. Kasi ang bully, exotic, importante sa akin yung phosphorus. So calcium sa bones. Kasi pag madalas tayo nagbibigay ng protein sa aso, tumataas ang phosphorus. Ngayon, kaya chinecheck ko, dapat gusto ko mababa lang ang phosphorus ng dog food. Pag kasi mataas ang phosphorus, sisirain ang kidney ng aso. Kaya po, yan ang mga natutunan ko kay Offset. Kaya pagdating sa pagdideworm, magaling po ako dyan sa mga ni isang garapata po rito. Wala. Ang pang-control ko po ng garapata, totally wala. Kasi hindi naman sila naalis eh. No? Opo eh. Ni isa, ikaw, simula ng punta nga wala, ni isa po. At pag po ako nagpapaligo ng aso, 2 months, isang beses. Kahit dalawa pa nga yun. Dalawa lang. Yun yung maganda kasi controlled eh. Kumbaga, andito lang yung mga aso, then walang interaction with the askal, yung mga ganon. Mga pusa na ligaw, kaya madaling kontrolin. Yes. At matulin lang naman sila mag-exercise, 5 minutes lang. Pagod na. Pagod na. Kami na naghahabol. At yun nga, hindi kami namamalo ng aso dito. Gumagamit kami ng pellet gun. Oo. Pang-warning shot. Pang-warning. Hindi naman tinatapat. Sa ano? Sa floor. kulungan. Sa kulungan. Kulungan. Pero nakabigay yung sobrang hindi ano. Pero yung sasampalin, no? Oo. Kasi Ako nananampal ako ng aso. pero na ano ko yun eh, boss eh, na tatakot ako eh kasi ang hirap nilang anuhin ng gamot. I think Tuwing different. lahat ng dito. So, yung ko natutunan yun. So, dito, gumagano ka. Oo, sumusugit ako dito. Ayun, okay.
Gusto nyo ko na ano yun? Ang sinasanay namin ng aso namin po sa maingay, ito. Talagang sinasanay namin. Kasi sa show po, is may mga sound, may mga tao, MC, mga tatawag sa aso mo. Kaya, Alam mo yung aso mo na sanay po siya sa tao, sa mga At pagkatapos nga naming libutin ang kennel, ay pinalabas ko ang mga aso upang makita ko ang functionality at ugali nila. Labas tayo ng aso doon. opo. Yung mga pambato, ha? Ano yan, boss? Ang ano Teka, na yan? magpapaa ako. Sige. Ano mo si ano? Una kong pinalabas ang mga exotic bullies. Yan. Okay lang labas yan? ka, maglabas ka, labas. Ay, sus. Ay, sus. Labas mo yung nanay. Ay, sus. So, yung ganyang paa, okay lang yan sa exotic? Mas maganda po. Ay, yung ganyan? Kasi nakakalakad pa, meron po yung ano. Hindi ba Oh. mapagod yan? Hindi po, nakakatakot, no? Oo, kasi baka Ayun, no, parang... Hindi, matitibay yan. pwedeng hawakan, ha? Opo. Ay, shit, solid ang katawan, no? Parang isang chunk ng karne lang, no? Wala pang kondisyon yan. Gagaling yan sa show, eh. Ito, kapatid. Ah, nanay. Nanay. So, ganyan lang naman exercise yan, di ba? Mamaya, pagod na yan. Wala di na ba? po, opo. Ngayon, kinakabahan na kami. Tingnan mo, ang bilis mapagod, no? Bababait. Hindi nangangagat to. Ang exotic never mangangagat. Never. Sub-breed mo, pero sa iba. Sa iba meron po eh, tulad ni Cardi. Grabe. Yung ibang ibang nano, hindi ano. So ano to, exotic or nano? Nano po siya eh, nano exotic na po. Nano-exotic ang tawag dito. Mga boss, nano-exotic. Ito, tatay. Hindi, Hindi po, anak po ba yan? anak Anak niya. din. Yan, maganda, lalaki. Anong kulay ang tawag dyan? Choco. Choco. Hi. Maduday, no? Kaya maraming nai-inlove sa breed na to kasi tinan mo, cute naman talaga kung sa cute. Kung sa... Kuhanin mo si Valkyrie. Noon akala ko ang mga exotic bullies ay mga aso na hindi makakatakbo o madaling mapagod. Ngunit nabago ang perspektibo ko noong nakita ko ang mga exotic bullies ni Benru. Hindi pala lahat ng exotic bullies ay ganon. Hindi lang pala exotic bullies ang meron si Benru. Inilabas din niya ang kanyang mga fluffy Frenchies na madalas ko lang makita sa social media. Talagang ano, Basta't mo naglalakad. Oh, Ay, eto. ang ganda, oh. Ito po Ayan. ang tinatawag na fluffy. Shit, ganda, oh. Ganda, no? Ganda. At Hindi ka dito. Yan po yung kasama yan sa ano, yung paglaro sa QC po. Oo. Dog Kasama- shit. Halika. Tsaka ano, mas hindi hingalin, no? Parang mas Opo. mabilis ang ano. At ang ganda ng buto niyan. Ang ganda, oh. Ayun yung sumisikat sa China eh. Meron na tayo. Female pa. Anong kulay ito? Ano eh, blue daw eh. Kaya mamaya, ano pa siya eh, excited pa, Oo. pero sarap hawakan, no? Parang mas into ngayon, itong French Bull. Opo. Anong tawag dyan? Fluffy. Fluffy. Kaso hindi pa siya big group. Halika. Hindi pa siya big group. Kaso malilikot ang Fluffy. Malilikot ang French. Sa una lang. Oy! Parang, halika. Yahin. Yan na tenga. Koko. Ay, grabe, kabigat. Oh, yung cute, oh. Mm. Fluffy, no? Fluffy French Bulldog. Anong kulay? Blue. Ilang taon? Ano lang po yan eh. 9 9 months. Ang bigat. Hello? Selos lang naman. Hello? Okay, next dog. Ganda, oh. Labas ka. Aso, pre. Ito. Kanina pa to, eh. Ito ay fluffy din, no? Big group. Yan. Big rope. Saan galing tong mga to? Siya import yan eh. Galing ng Ng China. China. Ito. Ayan, produce natin. Galing ha. Island born na yan. Island born na yan. Marami na bang breeder niyan sa Pilipinas? Iilan-ilan pa lang po kami. Pero marami na pong nag-i-import. Okay. So ito, for sale to. Eto po, keeper ko to eh. Keeper yan. Opo eh, babangga ko sa kanya eh. Para magka-roop. Walang for sale na, no? Na ganito. Wala pa po eh, carrier lang. May mga carrier po kami. Carrier siya. Pagka minatch mo sa
sa floppy, ang anak nyon, floppy na. Okay. So yung carrier, hindi pa siya floppy. Hindi pa. Carrier pala. Sige, maglabas ka, boss. Ito talaga, oh. Yan, maganda. Ito, mga magkano to? Um, Si 500,000 siguro. mga 3-4, ganun. 400,000. Pagbibirin sa'yo. Pambihira, oh. 400,000 ka pala. Ha? May namatay nga akong ganyan. Oh, Mas maganda di hamak niya. ang ganda nito, oh. Ganda niyan, boss. Wala pang kondisyon yan. Pwede bang puppy share? Oo naman. Oo naman. Hindi kaya nga lang, baka mamaya may stroke sa akin. Diyos ko. Hindi pwede sa Hindi, akin. babagal yan. Ewan ko ba kung bakit mga ano yan, babait niyan, mga sanay. Kasi, ewan ko ba bakit na ganito to. Tulad ng sabi ko kanina sa interview, na-adapt, magagaling sila sa pakiramdam sa tao. Alam nila mga dog lover kayo, naiintindihan nila kayo. Kaya ewan ko bakit. Wild sila ngayon, Oo. energetic. Kasi hindi mga nagngangat-ngat ng tsinelas yan. Kasi mga tuta pa lang yan, Oo. sinasanay ko na sila sa cage. May mga kahoy, tsinelas. Buibili ako ng bagong tsinelas. Ito paramihin mo. Tingin ko itong next Itong Yes. next na sikat, itong ganito. May mga buto niyan, no? Oo. Ganda niyan. Ang maliit sa floppy yan. 9 months yan. Maliit sa floppy. So, Gandang female yan. Sa China, marami ng ganito. Sumisikat. May sumisikat na ganyan. Meron na tayo. Ilang buwan na lang. Da-diet ko na siya. At mukhang maganda tong aso. At saka di ba, parang hindi siya mag-overheat eh. Yes. Oh? Lalo na Kumbaga matagal bago mag-overheat, oh. Tsaka ang ganda ng paa. Ganda ng dibdib, oh. ganda. Ganyan ako mag-aso, gusto ko yung buo balanse. Ilalagay mo dyan, di siya tatalon, di ba? Hindi, basta na yan. Minsan nagkikwentuhan sila dyan, lahat yan nakahileran ganyan. Right. Sanay sila. Kasi nga, boss, alam nila, mahilig ka sa aso, hindi mo sila kayang saktan, hindi sila nakakaramdam ng nasa danger sila. Kaya, alam mo naman sila, kaya ilalabas nila yung kulit nila. Ganda nito. I love yan, boss. Huwag kang mag-alala, boss. Marami tayo niyan. Soon. Kaya nga Very lang, soon. Baka mamaya, pag nakita to ni Kim bigla na lang yung dakmain, tapos iwas-iwas niya. Ako bahala sa'yo, boss. Trust me. Ganda, oh. Kasi ako yung breeder na tinitignan ko ang buibili sa amin. Ayun, paano ka nag-i-screen ng bumibili? Ay, tinitignan ko po talaga kung ano yung magiging buhay nila. Kung wag nila dito na lang sila. Kasi ang hirap nyo, naramdaman ko yung unang-una ako na nakabenta ng tuta, yung ipapaalam mo sa nanay, sa kanila. Na, Oo. alam mo yun na ano mo sa pelikula, na ihihiwalay mo dahil hindi kaya ng magulang. Silang itaguyod. Nakakaawa. So, hindi basta may 500,000, hindi ka papayag doon. Ay, hindi naman din po na pagka ganun, sigurado, parang mapapayes ka kasi hindi naman po makakabili ng ganun Kung walang kakayanan, Opo. di ba? Ano to, tinitail duck or hindi, talagang wala? ganyan po siya. So meron palang aso talagang wala ng buntot? Opo. Oh. At ang kagandahan dito, female, katawan, kapal. Oh. Kumbaga, tsaka kung female, tama ba yun, sir, na pag female, pag magandang female, more or less maganda anak? Opo. Kung pangit ang Kasi female, dominant sila eh. kung pangit ang female, maganda ang male, ano mangyari? Hindi po eh. Ako po sigurista ako sa pagbibreed. Okay. Kasi, ang ginagawa ko, kinikip ko yung pinakamagandang female at kinikip ko rin yung pinakapangit na female. Bakit? Kasi minsan, yung maganda, hindi magbuntis-buntis, hindi Okay. mag-produce. Oo. Yung pangit ang nagpo-produce. Magkadugo naman sila. Oo. At may nakikita tayo na parang hinahalin tulad ko sila sa mga nakikita ko yung parehas maganda. Tapos yung anak, hindi. Oo. Parang sa tao, parehas maganda, yung anak hindi. Hindi maganda. Oo, tapos may nakikita ko, halimbawa si Ann Curtis, di ba? Oo. Ang mama niya,
normal lang. Tapos ang papa niya is foreigner. Kita mo naman ang nilabas, Ann Curtis, di ba? Di ba? Oh, Yun tama nga ka dyan. eh. Sa mga nadama ko sa mga aso ay tapat ang pagkatao ni Benru. At para maintindihan ko pang lubos ang pagkatao niya, kinausap ko siya ng one-on-one. Tunghayan ang aming usapan. Ako po pala si Ruben Hiner. Wait lang. Okay lang yun. Okay, sir, magandang umaga. Gandang umaga po. Excited na magpakilala si sir. Sir, kaway ka sa camera and magpakilala ka. Hello po, ako po pala si Ruben Hiner ng Alagang Benru Kenneth. Yan, no, nahiya na tuloy. Bigla akong nahiya. Okay, sir. So, salamat sa pag-invite sa amin. Follower ka, right? Yes. Kung talagang Yes. follower ka, sinong aso ko ang paborito mo? Si ano ba to? Yung puti, yung alabay. Sino? Dinala mo sa show yun. Si Lucas. Si Lucas, yes. Yan, shit, si Lucas ang paborito. Si Lucas, pati yung isa pa, asong bundok ba yun? Si Asong Gubat. Pangarap, Si yes. Pangarap. Una, parang dinala mo rin siya sa mall. So, follower ka talaga? Yes. Gusto ko. Kaya nga, boss, nagulat ako, di ba? Medyo excited. Ang mundo ko nasa big dogs, di ba? Mm. And then sa mga, andun ako sa mga functional dogs. And then, Yes, bakit yes. ngayon ang supero nandito sa Alagang Benru? Yun po, kaya tuntua ako na nandito po kayo, Supero. Kasi madalas akong nanonood ng mga videos nyo about learning. Kasi importante sa akin yan eh. Kung may nagtatanong, at least may konting idea ako o mabigyan sila ng Ng kaalaman din. Yes. Sir, sige. Tulad ng, ano ba to, yung sa bawang. Bawang. Lalagay kami. Gumagamit ka? Yes, of course. Kasi ano siya, dewormer. Oo. So, sige sir. So, pag-usapan natin yung paano ka napunta sa dogs? Napunta ako sa dogs, boss, kasi dati nagsi-Singapore ako. So, 14 years ako doon. Maganda kita ko. Para senior floor manager ako. Sa madaling salita, may pera. Okay. So, anong trabaho mo sa Singapore dati? Manager po. Manager. Senior floor manager. Para pong Okay. ako po yung nagro-robing sa mga clubs ng boss So, ko. clubs yan. Opo. Clubs. Di bali pong pupunta ako pag closing, bilang ng pera, ihulog sa vault pag cash, credit cards, yung mga Okay. ganun. So, paano ka napunta sa pag-aaso? Pag-aaso, yun. Ito po. Wala po talaga akong idea sa pag-aaso. Ang nangyari po sa akin yun, kala ko kasi dati wala akong ubos. Akala mo dati wala kang ubos. Meaning to say, akala mo, Yung pera ko ka, po. untouchable ka, mayaman ka, hindi mauubos ang kayamanan mo. Hindi naman po sa ganun kayaman. Ang pakiramdam ko po is nandyan ang pera. Hindi mawawala ang pera. Opo. Okay, sige. Kasi kwento po, natin. masipag ako eh. Yan ang nagustuhan sa akin ng boss ko at trusted ako sa pera. Yun nga lang, sa club kami, tuwing may guest yung boss ko from like Hong Kong, Japan, mga international, mga sikat na Hollywood minsan nagpupunta. Ngayon, pag nagpunta sila doon, syempre, sa club kami, may mga chicks, dala nila, magkakasino. So sa kasino, syempre kasama ako, nandun yung nagtatrabaho sa amin. Hanggang sa bibigyan ako ng balato, yung babae, pinagsha-shopping, credit card, pinahawak sa akin, swipe ng swipe. Gucci, binibilan din ako ng babae. Kasi ako nagbigay sa kanila ng customer, gano'n. Hanggang sa naiinip na ako na naiinip, hanggang sa lumalaro na ako. Total, bigay lang naman sa akin tong pera. Ilalaro ko kapag natalo, it's okay. Hindi naman hardworking money. So, ilaro ko. Pag nanalo, swerte ko. Kung maglalaro ako, at least hindi ako naboboard na para akong nakaganon-ganon sa casino. Nanalo, natalo, hanggang sa lumalim na. So, nagkaroon ka ng, anong tawag dyan? Addiction ba yan? Yes. Sobrang addiction hanggang sa... Ang habol ko na lang is yung puminta ng baraha, boss. Puminta ng baraha na alam kong... Bakarat kasi ako eh. True or false lang yan eh. Lucky 9 sa Wala akong Pilipinas. alam doon. Pero, I think maraming viewers ang... Yes, Lucky 9 siya. Makakagets yan. Na alam mo, banker na ang regla. Kasi kung sino yung malaki ang
ang taya, siya ang pipinta ng baraha. Pag hindi ko kayang taasan yung taya ko, kasi may banker, lahat kami banker, ang gagawin ko, magpi-player ako, makahawak lang ako ng baraha. Ganun na yung kaano ko sa casino. So, ilang taon kang na-addict sa casino? Sandali lang. 2 years, Pero 3 sa years? pagsasabong, Sabong. nagsasabong din ako. So, na-addict ka rin sa sabong? Yes, sa sabong naman is marami akong panalo sa sabong. Okay. Ang problema ko lang, after ng sabong, kakasino ko. Ah. Tulad niyan, yung kapatid ko, nanalo kami ng 6M Oh. sa Cebu. Pag uwi namin ng Pilipinas, Bulacan kami. Pag uwi namin ng Pilipinas, na-stranded kami sa Manila kasi baha. Nadaan kami sa casino. Natulog lang siya sandali, nagpapahupa lang kami ng daan sa sasakyan. Nang bahasa sa ano. Ubos ang 6M. Pati pamasahe ko papuntang Singapore, ubos. Wala na So, ako. ganun ka Oo. ka-addict. Ano ang lowest point ng buhay mo? Ang pinaka-lowest point ng buhay ko, yun na talaga eh. Naubos ako talaga. Dati financier ako eh, boss. Oh, so, ano yung tinanggal ka sa trabaho mo? Ganun? Hindi po eh. Na-anxiety ako. Gusto ko na simpleng buhay. Kasi mga celebrity na ano ko eh. Si Apple Diap, kilala ko. Pupunta doon, hakbay-hakbayan ko. Oo. Bumalik ka sa Pilipinas? Bumalik ako sa Pilipinas as in zero, boss. Wala akong bahay, wala lahat. Zero talaga. Talagang wala. Okay. Pati mga anak ko, wala sa akin. Parang tinatakwil ako bilang isang tatay. Oo. Na minsan tumawag ako, sabi, pawag mo na kaming guluhin. Oo. Varsity ako ngayon. Kailangan kong pumokus sa ano. Siyempre, bilang isang tatay, masakit. Pero mas iintindihin mo yung kung ano yung mas maganda para sa kanila. And Hindi, yun ang ginawa ko, boss. And then, nagkaroon ka ng, as in, nung zero ka, ano yun, wala kang bahay? Ganyan? Wow, opo. Saan ka natutulog? Kay mama. Okay. Opo, kasi nadaan kami rito sa Laguna. Napadpad kami sa Laguna. Okay. Hanggang sa... Ako yung tao na ayokong sumandal sa mama ko. Ako yung dating nagbibigay din ako sa mama ko eh. Hindi ako ano sa pera eh. So, sa sugal ka lang na-addict, sa masamang Oo. gamot, hindi ka na-addict? Hindi po. Hindi ka na-addict doon? Okay. Kasi sa Singapore po, hindi po rin pwede. Maski sa club kami, napaka-strict Napaka-stricto. sa Singapore. Bita yung... Ganun ba doon? Opo, bita. Nandun ka na sa lowest point ng buhay mo, paano ka na-transition into dogs? Yes. Sabi ko, unang-una, naramdaman ko, wala ka ng kaibigan, wala na kang pera. Oo. Walang pera, walang kaibigan. Sabi ko, sino kaya loyal ka na makakasama ko? Yung pakikinggan ka lang. Oo. Yun ang naano ko is aso. Talaga? Siya lang po yung kainuman. So, Si ano nangyari? Cardi. Binigyan ka ng aso? Or? Hindi po. Si Cardi. Opo, may Cardi. nagpaalaga po sa akin ng aso. Okay, so wala kang ginagawa, down ka sa buhay mo, eto, mag-alaga ka ng aso. Yes. Ganon. Pero doon tayo muna sa talambuhay niya about the bully kasi yun yung nag-reset, di ba? Yun ang nag-reset ng buhay mo. Sige, kwento mo yan mula kay Cardi. Yan kay Cardi. Si Cardi, guys, sobrang tapang. Sobrang tapang niya. Talagang siya nagturo sa akin kung paano mag-handle ng aso. Sobrang tapang, maski yung mga tao ko ngayon na subaybayan nila si Cardi, hindi nila kaya. And then si Cardi, nung nasa iyo na si Cardi, anong naramdaman mo? Sabi ko, ibang challenge to sa akin. Hindi ako masyadong nag-iisip sa buhay ko. Naging masaya ako. Maski may para kang dinosaur na inaalagaan, ganun siya katapang, boss. Sabi ko na iba tong ason to sa mga napapanood ko eh, sa mga YouTube. Iba eh, sabi nila mga ganun, ganyan. Pero mababait talaga mga bully. Sobrang babait nila, kaso talagang minsan talaga may sumisingit na bad ganun yung attitude. ugali, oo. So si Cardi, Ako lang ang kilala. then brinid nyo si Cardi, no? Mm-mm. So si Cardi hindi sa'yo yun, pinaalaga lang Pinaalaga, sa'yo. wala akong pambili. Wala kang pambili. Wala akong pambili. Ni short. So as in, ano ka, dog keeper ka, ganun nangyari. Parang ganun. Isa lang muna eh. Isa lang muna. Mm-mm. So pagkatapos nun, brinid si Cardi, ano nangyari? Eto Lumabas na. Lumabas si Offset. Lumabas ang mga tuta kasi hindi naman sa akin lahat yun. Lumabas na tuta, syempre, hindi ako binabayaran. Hindi bali share sa akin is yung papi. papi. So, siyam sila magkakapatid. Okay. Ang binigay sa akin, 3 lalaki. Oo. Okay. Sa 2, 3. Sabi ko, sige, ikaw na pumili. Maski ano sa akin. Basta 3 lalaki sa'yo. Yan. So sa 3 lalaki, binenta mo yung 2. Mm-mm. Doon ka nagsimulang magkaroon ng pera. Hindi pa eh. Binenta ko lang yung isa. Grabe ang sakit sa akin.
Kasi no choice ako, yung dalawa kong aso walang kulungan. Mm. Wala ako kasi napaanak ko na yung nanay, magkakasulian na kukuhanin na ng may-ari yung mga tuta niya, aso niya. Oo. May iiwan sa akin siguro yung nanay kasi hindi nila kaya alagaan sa sobrang tapang. So si Offset, yung isang kapatid niya, pati yung nanay matitira, paano ko sila maaalagaan? Okay. Mabibigay yung pagkain nila. So si Offset, nandiyan na si Offset. Yes. Anong storya ni Offset? Yun, si Offset, grabe. Nandyan si Offset, mas sumaya buhay ko, mas nakapokus ako kay Offset. Naging challenge sa akin kasi parang minamata-mata si Offset dati ako. Kasi yung mga nagbubuli, mayayaman talaga. Ako naman, di ko naman sinabi na dating ganito. Kapag kasi sinabi ko, dati yun eh. Ang alam nilang makita, gusto nilang makita kung ano ka ngayon. Hindi naman ako panay flex eh. So, ibig sabihin, no, parang kung i-relate ko yan, nung pinanganak si Offset, kasi si Offset lang yung unang aso na matuturing mo na sa'yo. Kasi si Cardi is paalaga sa'yo, exactly. diba? Si Offset, nung dumating siya sa buhay mo, sabi mo nga, minamata-mata siya, parang nare-relate mo yung buhay mo sa kanya. Yes. Pareho kayo ng... Yes. Parehong-pareho kayo. Then, eto na. Maganda si Offset. May mga gustong bumili na. Ayoko na. Napamahal na sa akin. Sabi ko, dati nilait-lait nyo. Ngayon, eto na. Ang ginawa naman, dahil sa kagustuhan nila, parang kukuhanin yung nanay. Okay. Ni Offset. Kinuha talaga. Kinuha talaga. Kasi Maski producer. matapang. Producer. Kasi nilabas si Offset eh. Oo. Kasi ayokong pumayag na ibenta si Offset eh. Akin yun, share ko yun. Di ganun nga. Wala ka naman magawa kay Cardi kasi si Cardi hindi naman sa'yo. So, Ngayon, para ako namatayan. Okay. Kasi unang aso ko siya eh. Kung di dahil sa kanya, wala si Offset. yes. Okay? Di sobrang sakit sa akin na wala si... Alam nyo, medyo sabihin nyo, medyo matalinhaga or parang baka mind creation lang si Offset. Pero hindi, kasi tinan nyo yung tattoo. Mamaya papakita natin, may tattoo talaga siya ng Offset. So talagang tumatak sa utak at saka sa puso ni Sir yung si Offset. Opo. Parang anak ko siya eh. Di si Cardi, kinuha. Kinuha. Binulungan ko si Cardi. Magsusumikap kami ng anak mo. Babawiin kita. Babawiin mo si Cardi. Okay. Habang nagpapalaki ako kay Offset, ganyan. Talaga, pet lang talaga. Pet lang. Yun talagang ko, boss. Gusto ko talaga eh. Wala sa akin yung sa business na ganyan. Hindi ko nakikita yan eh. Talaga si Cardi, si Offset, talagang mahal ko eh. So, paano kasi mo- parang wala na akong anak eh. Paano mo tinaguyod si Offset? Sabi mo, wala ka na rin trabaho. Yes, wala kami yun. Nagtinda ako fishball. Talaga? Siomay. Oo. So, hindi mo inakalang umabot ka sa pagtitinda, no? Kasi, from a lavish lifestyle to fishball, pagtitinda ng fishball. Ilang taon ka nagtinda? Mga lang, hindi naman ganun katagalan. Pero parang taon na rin yun. Kasi hindi ka sanay sa ganun na buhay. Oo, kasi bata pa si Offset yun eh. Kailangan niya at least 10 months o 11 months eh. Para mag-stud siya eh. Pero mga siguro mga isang taon kami. Isang taon kalahati. Isang taon at kalahati ka nagtitinda rin. At pati ube pandesal. Ganun. Ano yun? Umaangkat ka. So ito may mga tattoo ka na nun, no? Sa Singapore to, lahat to. Itong Offset na tattoo. Ay, eto dito to. Ikaw ang nagtitinda ng... Si Mrs. masarap magluto. Sayang nga, boss, kasi masyado kayo maaga. Pwede naman na hintayin. Pwede. Si Offset, habang pinapalaki, nagtitinda ka ng fishball, ganyan. Nung malaki na siya, nung nakita mong maganda siya, anong naging desisyon mo? Hindi ko po nakita na maganda siya. Tao na po ang nagdesisyon. Opo eh. Nung malaki na siya, sumali na siya sa mga show. Ayoko pa nga po sumali sa show kasi Okay. ang alam ko marami daw gastos talaga. Tinda ko fishball, gagastusin ko magkano boot? 10,000, 15,000. So, ano nangyari? Paano mo na-turn around yung buhay mo? May stud po si Offset, yung shooter ko, sabi, yung nagsushoot kay Offset, bro, may show dyan. Sa Laguna, wala siyang handa, walang handa-handa si Offset. May show dyan, balwarte mo to. Alam mo, sa South, wala, patay ang bully rito. Yung nagpatira sa akin, si Lolo, sabi, puntahan mo. Okay, puntahan mo. Wala kaming kaalam-alam. Bit-bit. Humakot kami ng award. Humakot kayo ng award. Grabe, lahat ng Tissue. Kaya nga Bon, eh. kuha kang tissue. Ayan. Masyadong mababaw talaga. Masyadong talaga, pag-usap. So, humakot kayo ng award sa unang show.
Unang show. Hakot kami. Grabe. Lahat. Kasi local show lang yon. Ito na. May Hanggang- cash prize ba doon? Wala po. Wala pong makukuha. okay. Wala kang makukuha sa show na... Cash. And then, eto na hanggang sa local lang kami nananalo. Sa huli, medyo iba labanan dyan talagang barakuhan Masasakit sila magsalita. So, na-challenge ka doon. Opo. Tapos galing ako sa meron. Kung yung dati kong buhay, nagsasabong ako, may dalawa akong babae na Taiwanese, Koreana, dala ko rito sa Pilipinas at may bodyguard pa nga ako. Kung yung buhay ko dati, minamata-mata nila ako tulad ngayon, ako po, hindi ako papayag. Oo, makakagulpi Hindi ka po, nun. hindi po yung makakagulpe. Sinisigurado ko po na hindi ako masasaktan Oo. at hindi kami magkakapisikala. Malayo pa lang, tantada na lang talaga. Opo, iba po. Sa sabong boss, ayokong nadidihado. Oo. Nadidihado sa pusta. Malakas po ang loob ko sa... Kasi yung pera ko nakukuha dati is napakadali para sa akin. Kasi sa tip pa lang, boss, ng customer namin, ang laki na. Tapos pagka yung babae nila, kasi sa club ako, may KTV kami, may club kami, yung babae nila natipuan. May tip pa ako sa babae kasi ako ang namili doon sa babae para maitable ni, kunyari, ng dato ng ganito. Naiyaman po talaga. Doon tayo kay Offset, so nananalo na siya show. Show, yes. Doon na siya nakilala. Nakilala po, nabatikos naman po kami. Oo. Sa local naman lang yan nanalo. Kaya Ayan. oo. yan, at sinubukan po namin tong international po. Oo. Grabe, international. Magkano po yung butyata namin? 50. Sabi ko kay Mrs., wag na ako maganda. Dalhin na lang namin sa show si Offset. Di parang yun na lang yung birthday ko. So, pumunta kayo sa show. Pumunta kami sa Ano to, show. ABKC to? Hindi. Anong show Ano to? ito malaki, Rampage Rampage. Oo, ang kalaban namin. Si Astro Boy, lahat ng titibay. So, ano nangyari sa show? Ayun po, may nakuha naman pong trophy si Offset. Nakaharap niya si Astro Boy. Anong trophy niya? Lilac po. Best Yung in Best Lilac? Island Islandborn din po yata. Okay. Yes. Then after that, doon na dumami ang ano na nangyari? Doon po sa show na yon, talagang excited kami. Binigay ko lahat. Binigay ko talaga lahat ng best ko. Habang nilalaban si Offset, nagpe-pray ako. May lumapit sa akin na tao. Gulat ako, sabi niya sa akin na nagandahan ako sa aso mo, pero mas nagandahan ako sa iyo. Gulat ako, patingin ako. Sabi niya, you know why? Alam mo yung mga tao rito sa show, yabangan dyan, angasan. Pero nandito ka ginawa mong simbahan. Kasi hindi niya parang alam buhay ko, gano'n. Kumbaga, talagang gapang kami bago kami mapunta dun sa show na yun. Kasi ano daw yun Oo, Para malaking pera, malaki. titinan mo daw yung aso, pag nakita mo yung aso, hindi lang dapat huminto ka sa aso, titinan mo yung owner ng aso. Yun siya Inabutan po ako ng 200,000 on the spot. Sabi niya, malaki ang potential. Hindi lang siya. Lalong-lalo ka na. Ito, may mga female ako. Magagamit ko dyan. Saka na lang nating kwentahin. Ito muna yung panimula nyo. Nagkapalitan ng Facebook account, gano'n, hanggang sa naging kaibigan ko. After nun, hindi ka na nagtinda ng fishball. Hindi na po. Pero nandun pa rin yung gastos. Ang aso, grabe po. Grabe ang gastos ng aso. Kakautang-utang kami. Kaya pati mga cage, lahat yan utang. Kaya lahat ng cage ko, lahat crib type Kaya papasalamat ako kay Samuel, bro. Sobra. Lahat yan, utang. Samuel is tagagawa ng cage. Opo. Tigagawa siya. Utang kami, ganun. Sa kapatid niya. Hanggang sa dumami ang Dumami po. Hanggang sa Dumami nagkaroon ang- ng apartment si Offset. Maliit na apartment, dun siya. Kami. Hanggang sa napuntahan po kami rin. Sa kennel na to. Tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy ang ni Offset. Habang tuloy-tuloy ang Pagsikat niya. Dumadami naman yung parang nagagalit sa akin maski wala akong ginagawa. Oo. Si Offset din kasi lahat para sa akin. Nakilala ko pa Panginoon. Alam kong may Panginoon dahil sa kanya. Dahil sa kanya. Dati, wala kang ganun. Wala kang Kasi Panginoon. lagi akong may laman, boss. Babae, wala akong problema. Pera, wala. Opo. Alak, sa club ako nagtatrabaho. Di ba, ang malakas na gastos sa lalaki is yung magka-club ka. Doon, may club na. Mag-boring ako rito, talon ako sa Ibang kabilang club ko. Tapos, babae, nandun na. Wala akong gastos Sa hapon, tulog ako. Pagising ko, gabi na. Oo. Sa club na naman po ako. Kaya si Offset ang nagpakilala sa akin. So until now, dahil si Offset, sabi mo, wala na siya, no? Wala na po Kahit wala na siya, yung mga values na nakuha mo nung nandun siya, ganun na ba? Ay, hindi ka na nagka-club? Bagong tao ka na? Ay, opo. Takot na po, paski sa pera. Hindi, yan po yung kennel manager ko, siya po tagahawak ng pera. Kaya si Tangkad, pag may nagbabayad, diretso po sa kanila. Kasi pambili din ng dog food, ganyan. Pag bibili po ng dog food, kinukuha ko at halos wala po sa akin natitira.
Tulad po nung may natira po sa akin na 3,000 kasi tinutulong ko rin. May sakit sa kidney, padala rin ako kay Kuya Paul. So parang ang buhay mo ngayon, ito ang stud service ng mga aso na bloodline ni Offset. Opo. Ito ang sales ng puppies. So much yan. Kumbaga, ibigay natin yan sa aso, pagkain ng aso, renta, sa kanila, lahat Opo. sa mga dog keepers. Kahit wala na matira sa'yo, kahit pangkain na lang, okay na. Opo. Ganun kasimple ang buhay mo ngayon. Opo. Hindi ka naghahanap. Di ba dati from maraming pera to ganito kasimple? Opo. Ano mas gusto mo? Yung ngayon o dati? Ngayon po. Dahil? Mas mas parang pakiramdam ko tao ko. Kasi nandun na ako sa pinakatuktok na kalako. Na sinasandalan mo celebrity. Parang normal na tao na lang. Naka-Lambo, naka-Porsche Bosco, yun ang dinadrive ko sa Singapore. Doon, magkaroon ka lang ng ganon. Kasi may speed limit doon, 80 lang. Pag lumagpas ka bakit ka maglalambo? Pero mga nakaganon sila Nandun na yung talagang mas masaya ako kasi mas nakakatulong ako sa tao. Sa mga addict ngayon sa casino or online gambling, anong payo mo sa kanila? Na ano lang, hindi ko rin sila mapayuhan na tumigil, na huwag maglaro o maglaro. Kasi talagang ano yan kung talagang papasok sa buhay nyo, ang turuan kayo, maraming bagay ang gagawin ng Panginoon para maturuan kayo. Hindi lang dahil sa pagsusugal. Tulad ng nangyari sa akin, hindi tao ang pinadala ng Panginoon Aso. Ayun ang kailangan ko Hindi ako nagpapalit ng Pampers ng anak ko. Hindi ko sila nadadala ng clinic. Utos. Pera. Nagkaaso ako bitbit. Tae, dakot. Lahat. Pagkain, di bali na kaming wala. Alam ng mga tao ko yan. Kaya si Offset talaga. Ganda ng story, no? Grabe. Sinasabi ko, pag ako nawala na, alagang Benro, tuloy nyo. Isa na lang ang goal ko, magkaroon ng mapag-aral, ng college, gano'n. Sino? Parang ampon, gusto ko. So mag-aampon ka ng tao? Para, sana kung kakayanin ko. Para pag-aralin siya? Para maging bet, gano'n. Kasi wala naman na akong inanos. Mga anak ko, di bali, mga college na, magpipiloto na yata yung isa. Maayos ang buhay. Yung iba ko na mga anak din, nasa iba-ibang bansa. Kaya talagang, yung aso kasi, malaki ang utang na loob ko talaga sa kanila. Patay na ako, matagal na akong patay. Wala na ako, laban na ako sa lahat, boss. Laban na ako sa lahat. Talagang aso, sila nagpabalik sa pamilya ko. Sila lahat nagpakilala. Patient, lahat. Paano tumulong? Kasi importante sa akin, yung pera pala, ang tulin maubos. Kala ko nga wala tulin pala. Kaya ngayon, ang iniipon ko na, kabutihan. Kasi wala kang talo. Walang ubos. Kuwanin ka man anytime. Pag akyat mo, baon mo. Tama. May passes ka. Kabutihan. Nakapila ka doon, Nakapila ka, punong-puno ka ng tato. Yung pala, ikaw ang papasok, di ba? Kaya yun ang sabi ko Sabi ko, Lord, pagka kinuwan mo ko, anytime, basta doon mo na lang ako dalhin sa mga forest ng mga aso. Makikita mo doon si Offset. Grabe, baliw na po ako doon. Kay Offset. Tao lang din ako na minamata, ganyan. Nakakain ko. Huwag lang yung aso ko. Nung namatay si Offset, anong pakiramdam mo? Nung namatay si Offset, halos gusto ko na mamatay. Parang nabaliw na ako. Pina-psychiatrist na ako ng asawa ko. Talaga? Literal? Parang anak ko po siya. Kasi siya lahat sa akin nagturo Namatay siya. Talagang malulungkot ako. Namatay siya. At yung iniwan niya, paano ko mababayaran? 126 o 28 lock-ins ang naka-reserve sa kanya. Paano ko maibabalik ang mga pina-reserve? Hindi, ito, baka naman sabihin ng mga viewers natin, uy, kaya ka lang naman mamamatay kasi maraming iniwan na... Hindi po. Pinagkakakitaan mo yung aso mo. No. Paano mo sasagutin yun? Hindi po yun. Lahat po ng pera nila na sa kanila galing, sila po ang boss ko. Lahat po yan, ibinibigay po namin sa kanila. Naka 24/7 na aircon sila, wala pong patayan yan. Premium dog food po at ang kagandahan lang po sa akin, hindi po ako maano may sarili-sarili silang kainan. May tuwalya, sarili-sarili. Ganun ako magmahal sa kanila. Kasi tulad nga ng sabi ko, ayoko magalit si Offset sa akin. Kaya natakot ako. At grabe, sabi ko kung ano yung napundar namin ni Offset. Kay Offset po to lahat. Sa kanya to. Yung pangarap namin dalawa,
lahat yon kinuha ko. Tulad nung may bumili ng motor, sinama kami ni Offset, binili yung motor. Yung nawala si Offset, binili ko yung motor na yun. Maski yung price is parang bago na. Parang bagong brand new, binili ko. Kasi hindi sa akin importante yung pera. Ang importante sa akin, yung kasama ko si Offset. Kasi sinabi ko kay Offset noon, naku, bili mo rin ako motor ah. Oo. Kaya binili ko yon. Sabi ko eto kasi malaki ang ano sa akin dito eh. Malaki meaning sa akin ng motor na to. Kinuha ko. Yun nga, nawala si Offset. Sabi ko, paano na to? Bebenta namin lahat ng naipundar namin. Tapos yung nanay niya namatay din. Sabi ko, ayoko na. Ang hirap na pinasok kong mahalin. Sabi kong ganyan. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Kung kailan ako tumutulong, mas dati masama ako, hindi niyo ako nilagay. Hindi niyo na lang ako pinatay para mas nawala yung stress ko at tanggap ko pa. Kasi masama ako dati. Hindi nga ako kumakausap sa inyo. Bakit ngayon? Sabi ko, wala na, ganyan. Hanggang sa ayoko na, ang sakit-sakit. Wala nang ibang sasakit. Sabi ko, ganyan. Parang anak ko eh. Sabi ko, paano na to? Hanggang sa may nagbayad sa akin ng stud, 5,000 natitira. Binigay sa akin talaga. Bayad daw kasi para sa aming bakasyon daw, pinagbuburakay pa nga ako. 5,000 pinagbuburakan ka? Hindi, makatulong. Parang pandagdag. Siyempre, pandagdag, pandagdag mo, burakay muna kayo. Pero pinuntahan nila ako rito. Hindi na ako. Hanggang sa namalengke kami ni Mrs. Yung 5,000 na hindi na ako. Oh, guys tulad niyan ano daw ang maia-advise ko sa mga naglalaro dyan, kakasino dyan, at hindi, oo, ang sagot ko is, hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing wag. Kasi tulad ng kwento ko, iba naman. Eto na, may 5,000 ko, wala akong aso. Nakakita ako na wetingan at loto. Wala na eh. Kasi sabi ko sa asawa ko, guguluhin na ako ng mga lock-in, mga nakapagbayad ng paid in full kay Offset. Wala akong stud eh. Wala akong kapalit na aso. Si Take Off, bigay ni, sa akin ni Vice Mayor, bata pa. Kailangan ko magkaroon ng stud kasi non-refundable. Etong 5,000 na, nag-isip ako sa dalawa. Sabi ko, ganito na lang. Tataya ako sa Lotto, thank you. Di na ako guys, itong 5,000, pinatataya ako, pinapipili ako sa 5. Ang daming number, 6 yata, 8. Hindi ako marunong tumaya. Gusto ko, gusto ko yung Baraha. singgilan. Oo, singgilan, win or lose. Parang toss coin, gano'n. Sabi ko, 2 lang number lang po ang kailangan ko. Talagang 2 lang po sa aso ko lang. 10, 20, tinayaan ko. Kamatayan ni Offset, kamatayan ng nanay niya. Grabe. Tumama! 600. Tumama! 600,000. Boss, lumuluhod na ako saan. Nalumuhod ako. Hanggang sa nakakuha kami ng aso ulit. At pinangutang ko na sa iba. Hanggang sa napaganda pa yung pag-uutang ko. Kasi kikwentahin ko na eh. Huwag kang mag-alala kung pag pinautang mo ko. Madali lang to eh. Itong 300K, 6 na female lang yan. Kasi 126, sigurado marami mag-re-regla dyan. Kasi magbabayad sila ng kulang eh. Napaganda pa. Hanggang sa nakapasok ako sa French. Kaya may French. Yung bayo ko, na boss ko, na Singaporean, yan, sinuporta naman ako sa French. Hindi ko kayang bilhin to. Oo. Kasi ako nasanay ako tumulong eh. Yan nga, meron akong dyan, may sa puso. Kasi si Offset, may heart enlargement siya. Yun ang binabalik ko. Kasi importante sa akin ngayon is yung makaipon ako, hindi dito. Takot na ako dyan. Nakaipon ka para sa taas. Pataas. Yan, Ayan ang masarap dyan. Diba mga breeders tayo? So ano masasabi mo dun sa mga tao na nagsasabi na kaya lang naman kayo may asong ganyan para pagkakitaan? Ay no, may mga ganon, no? May mga ganon na senaryo. Pero may mga breeder talaga na hindi. Hindi ako makikipagplastikan, hindi ako ganon. Kaya, ang totoo lang, ang market ngayon is low. Napaka-low. Pero hindi ko ramdam. Kasi masaya ako sa ginagawa ko. Hindi ako nasa part na pagkakitaan. Actually, ano lang naman yun, di ba? Parang hindi ka rin naman talaga kikita, no? No? Parang maski pang vet bills din, pang dog food. Ang aircon namin, 29, 25. Tao ko, 10. Plus, pagkain nila, dog food.
Ay, nagigilty ako pag mayro yung isa. Yung isa Wala wala. yung isa. No. Yun yung ano ko baka magsumbong kay Offset. Kaya naulit binigay sa akin si Offset. Kasi siguro malakas tayo sa taas. Babash na naman ako nito. Bawal daw kasi ganyan eh. Bawal ang? Umiyak. Sino nagsabi? Sila po. Hindi, I mean, Yung namatay yung aso ko na, iyak. Kasi may aso ko na si Overtake. Binigyan na siya ng taning ng doktor na sabi, Sir, wag ko na po isulat lahat ng gamot niya. Kasi po, mamamatay na siya. 3 days pinakamatagal na. Second no. Laban. Hindi ka Panginoon. Wala tayong karapatan. Isulat mo. Ni isang tableta. Bibili namin. Binili namin, napakadami. Yun, doon ako na di ko alam din kung naiyak ako dahil sa gastos na yun o ang dami po. Ang importante sa akin, ibinigay ko. Wala akong tulog yun. Doon ako nagsimula kasi nagwe-welp ako. Tapos doon ako nagsimula. Wala akong tulog kasi may catheter siya eh. Oo. Kung kailan siya iihi, doon mo bubuksan. Eh, syempre, babantayan ko. Pagka hindi ko nabantayan, lason siya. Dahil sa aso, takot ako sa lahat ng gawain ng masama. Lahat ginagawa ko sa mabuti. Ayoko kasi may buhay tong minahal. Takot akong gumawa ng masama kasi baka kuwanin. Ang hirap pag-aso, guys. Ang nararamdaman ko yun, yung tipong Ah, ayaw mong gumawa ng masama. kasi may buhay. Kasi baka ang karma mo nandun sa mga aso mo. Opo eh, may Baka buhay mamatay, itong di ba? hawak eh. Diyos ko, Di ba po? Kaya talagang may power talaga to. May power talaga ang aso talaga. Grabe ang responsibilidad mo. Ang tanong ko na lang, for the French bully and for the exotic bully, paano mo masasabing fulfilled ang buhay nila? Paano mo mapufulfill yung buhay nila? Kasi sila hindi sila pwedeng masyadong gumalaw. Kasi ang tagal mo na nag-aalaga. Paano sila magiging happy? Magiging happy sila is napakadali eh. Kasi ang aso hindi ka makakapagsinungaling talaga sa kanila. Basa kanila. Yun nga lang, sa sobrang talent nila na maramdaman ka, yun nga lang, tinanggalan sila ng Panginoon magsalita. Pero yung talent nila yun eh, grabe. Yeah. Kasi ramdam ko yun, natalo kami ni Offset dun sa international show. Alam ko, malungkot ako. Alam niya eh. So, ibig sabihin, ang aso, pag masaya ang amo, Yes. kontento na siyang masaya na rin. Yes, masaya na rin exactly. Shadow mo sila eh. 95% parang ang memories nila lahat iisuyo eh. Ikaw ang pinaka-importante sa kanila, boss. Minsan, nararamdaman ko to, boss, nakakabasa ako aso. Kaya yung mga yan, alam nila, Kuya Benrong galing. Hindi sa galing to. Alam ko nagsusumbong to. Susumbong tong aso to, alam yan. Sa aso, never akong ginamit tong kamay ko. Sa kanila, never. So, halimbawa yan, sila, diba? Naka-cage sila. Nakakalabas ba sila sa labas? Yes. Ganitong oras, nilalabas sila dito. Nilalabas sila, morning, yan. Kaso, batch by batch. And then, sa hapon, yung ilalabas, yun yung lilinisin yung cage. Pag pinasok nila, yung kabilang, yung next batch naman, ang ilalabas, pag lalaruin, dito muna yung ilalagay bago sa ilabas dito. Kasi dito sila iihi. So, iihi muna sila. Kung sino unang umihi sa kanila, syempre, may reward. Yun ang unang lalabas. Yun na naman yung mayabang. Kaya mag-uunahan umihi yan. Matulin lang. Lagay, iihi agad yan. Then, laro sila Oh, dito. laro na sila dyan. Then, nakakakalabas sila dito sa Dito lang kennel po. mo. Hindi mo Opo. sila nilalabas Sobrang sa labas. selan ko po talaga. Halimbawa yun, ayaw mo ilabas sa labas. Apa. Hindi ba yun? Parang pagkakait ng freedom nila na makalabas outside their kennel. Di po ako naniniwala sa freedom eh. Kasi kung freedom, dapat binigay yan sa mga ibon eh. Para po sa akin ang aso, mas ang freedom nila, malaya sila kapag katabi nila. Sariling amo nila. Sariling amo nila eh. Yun yung alam kong mas wala ng ibang sasaya Yeah. sa kanila eh. Pagka nandito ka, ito magandang halimbawa, boss. Natutulog yung aso. Sit-sitan mo lang, kita mo maski anong ano niya. Kagigising lang, oh. Pipilitin niya. Lalapit sa'yo, di ba? Actually, para sa'yo, wala silang concept ng outside world. Ang mundo nila, since dito sila lumaki, etong mundo nila. Opo. Nandito ka lang, pag nandito ka, ikaw at sila at ito ang mundo nila. Mundo nila. Parang ano yung kinuha ko sa labas, pag dinala ko sa kennel, yun na yung magiging mood nila. Oo. Pagka stress ako, galit ako, malungkot ako, pag pumunta ka sa kennel, nakita mo, parang mga takot sila.
nangingilag din sila. Pero kapag sa labas, masaya ako. Pag pumasok ako rito, lahat yan kita mo, ang lakas naman ng aircon sa loob, pero parang mga nakangiti. Di ba po? Makes sense. Kasi sila kasama ko eh. Parang kilalang-kilala ko na sila. Kaso talaga sa pag-aaso, napakasarap, guys. Yung lalo na, boss, sabihin ko lang Yeah. din sa ano, lalo Yan, na may sa camera ka, mga... may dedicated sa idol. Lalo na sa mga nanonood yan, sa mga nanay, tatay, pag po yung anak ninyo is mahilig sa aso, napakaswerte nyo dahil may anak po kayo na mahilig sa aso. Kasi darating yung araw, pag tumanda po kayo, pwede pong mawala na yung pagkontrol nyo sa pagdumi, sa ihi. At least po yung anak ninyo sanay sa mga ganong gawain dahil marunong po siya sa aso. Hindi niya po kayo pababayaan. Ang aso nga po, hindi napabayaan kayo pa kayong magulang. Kaya ako minsan kapag yung bata nakakita ako na may aso, sabi ko napakaswerte ng mga magulang na ito. Sa mga sumusuporta sa Alagang Benro, maraming salamat po sa palagi niyong pag-support sa akin, lalo na po sa mga kaibigan ko, kay Jasper Lagman, Lawrence Chua, Doc Lisa, Animal Lou, kay Kuya Ruel, yung nag-advise sa akin, Boss Moy ng Mutant Club. Maraming salamat, boss. Balawis Family, Boss Lawrence Chua, mentor. Maraming salamat. Maraming salamat po Okay sir, ulit, maraming boss. salamat. Sobra. Nice. Karamihan ng aking mga nabisita na ay mga tao na successful na kaya sila nagkaaso. Itong si Benro ay iba. Mula sa pagkakalugmok, doon siya nagsimula. Isang katangian na likas sa ating mga Pilipino, nasa kabila ng ating pagbagsak, dahan-dahan tayong bumabangon. Ako ay nagpapasalamat sa buong team ng Alagang Benro sa pagpapatuloy sa Supero. Hanggang sa muling pagkikita. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.